Nagsimula ang movie ng ikwento ni Tobias sa kanyang anak na si Nora, na noong unang panahon ay magkakasundo na namumuhay ang mga tao at mga troll. Ngunit pagdating ng Kristyanismo sa Europe ay binigyan ng misyon ang hari na si Saint Olaf upang ipalaganap ang relihiyong ito sa Norway. At ginawa niyang bato ang mga troll sa pamamagitan ng paglantad niya sa mga ito sa sikat ng araw, at pagkatapos ay walang awa niyang pinagpapatay ang mga trolls maging bata o matanda man ang mga ito, at makaraan ng 30 years ay lumaki na si Nora, pinuntahan siya ng kanyang kaibigan na si Andreas upang humingi ng tulong, pagkatapos ay nagpunta sila sa Vomork Power Station, at doon ay nakita ni Nora ang isang nire-research na napakalaking troll, at kung sakaling magising at mang-atake ay pinaligiran nila ng mga UV light ang troll upang maging bato ito. Pagkatapos ay dumating ang project leader na si Marion, at ayaw talaga nito na isali si Nora sa project nila na iyon, ngunit kung wala pa din silang maipakitang nangyayari sa kanilang project ay ipapasara na ito, at ito ang dahilan kung bakit dinala ni Andreas si Nora doon, at hindi pa pala patay ang troll at natutulog lang ito. Pagkatapos ay sinabi ni Nora na sila ay gawa mula sa lupa at bato, ipinakilala ni Andreas si Nora sa kanyang asawang buntis na si Sigrid, at sinabi ni Andreas kay Nora na kailangan namin ng tulong mo upang hindi maipasara ang project. Umalis si Nora at sinabi niya kila Andreas na pag-iisipan ko muna, ngunit pumanik lang pala siya sa troll, pagkatapos ay hinipo niya ito at umungol siya ng mahina. At pagtalikod niya ay biglang dumilat ang troll at tiningnan siya nito, at nakita ito ng lahat, kaya't ipinahanda na ng professor ang mga UV light, ngunit ayaw ni Marion na patayin ang dambuhala, kaya't sinadya niyang tinangko ang kape upang masira ang switch ng UV light, at agad na nakatakbo si Nora sa elevator, at nagawa ng makatakas ng troll at sinuntok niya ang elevator kung saan nakasakay si Nora, at agad siyang tinulungan ni Andreas, pagkatapos ay tinapakan ng troll ang isang professor na kanyang nadaanan, samantala ay nagtakbuhan na sa labas sila Nora, Andreas at ang iba pa, pagkatapos ay winasak ng troll ang research facility upang siya ay makalabas, at sa base ay ipinakita si Major Chris, at nakipagkita sa kanya sila Nora upang harapin ang dambuhalang troll, at dumating din ang Prime Minister ng Norway na natatakot sa project na iyon, ngunit sinabi ni Marion na kung mahuhuli namin ito at makokontrol, ay maaari naming ipagpatuloy ang aming research. Ang concern ko lang naman dito ay ang kaligtasan ng mamamayan, kaya't kailangan na nating patayin ang halimaw na iyon, ngunit nagalit si Nora dahil noon ay may isang inosenteng troll na naging bato dahil sa gobyerno, at may ibang pinaplano pala si Nora, at pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Chris upang harapin nila ang troll, at sumama na din sa kanila si Andreas, pagkatapos ay ipinakita ang mga tao na nagkakasayahan sa isang party, at biglang winasak ng dambuhalang halimaw ang bubong ng club, at nagtakbuhan na ang lahat ng mga tao nang makita nilang pinagkakainan ng troll ang kanilang mga kasamahan. At pagkadating nila Chris ay pinatamaan at sinunog na nila ng UV lights ang dambuhalang halimaw. Ngunit bigla silang hinampas ng poste nito, kaya't humagupit ang wire sa helicopter ng kasamahan ni Chris na si Amir, at nanlumo si Chris nang makita niya na bumagsak ang helicopter ng kanyang kaibigan. At matapos makipagtinginan at uungulan siya ng troll ay lumayas na ito, at isinama ni Nora ang lahat sa isang bundok na natatabunan ng mga snow. At ayon sa alamat, upang mapatay ang hari ng troll, ay dinukot nila at dinala ang anak nito sa lugar na iyon upang sundan niya ito. Ngunit nakaligtas naman ang hari sa patibong na iyon. At ilang sandali ay kinatok ni Nora ang isang bato sa lupa. At biglang lumapit sa kanila ang anak ng hari ng troll, at pagkatapos ay hinipo at inungulan ito ni Nora. At inungulan din siya nito, at ito pala ang paraan ng pakikipag-usap ng mga troll. Pagkatapos ay pinangalanan siya ni Nora ng Beautiful. At sinabi niya dito na may isa kang kagaya mo na makakausap ka. Pagkalabas ay nagpaputok si Nora ng flare sa kalangitan sa harap ng Jotun, at nilapitan siya nito. At pagkatapos ay biglang lumabas si Beautiful mula sa snow, at inungulan nila ang isa't isa. At nang biglang sipain ng Jotun ang nagyayelong sahig ay nag-crack ito, kaya't nang dahil dito ay lumubog sa yelo si Beautiful. Pagkatapos ay hinabol ni Jotun sila Nora, ngunit nagawa nilang makasakay sa helicopter at makatakas. At nalaman nila na papunta pala ito sa north upang makapaghiganti kay Saint Olaf. Kaya't nagpunta sila ng Trondheim, at nakipagkita sila kay Esther na kakilala ng tatay ni Nora, pagkatapos ay nagpunta sila sa Nidaros Cathedral upang hanapin ang puntod ni Saint Olaf. At nang makita nila si Saint Olaf ay nakita din nila ang nawawalang piraso ng batas ni Olaf. At nalaman nila na sinabi dito na hindi dapat paalisan sa lupain ang mga troll. At talagang binigyan pala sila ng bagong matitirhan ni Olaf. At ito ang dahilan kung bakit pinatay ng simbahan si Olaf dahil gusto nilang patayin ang mga troll. Ibig sabihin na hindi talaga gustong gantihan ni Jotun si Olaf, kundi lahat sila. Pagkatapos ay nilagyan ni Nora ng holy water ang bato na bahagi ng troll.
At makikitang nahati ito, kaya't ang makakapatay sa mga troll ay ang holy water. At pagkatapos ay kumuha sila ng maraming holy water sa isang mystical spring. At nilagyan ng mga sundalo ng bomba ang mga drum na naglalaman ng mga holy water. Kinagabihan ay naghanda na ang lahat upang harapin ang dambuhalang si Yotian. At pagkadating ng halimaw ay hinila na ni Andreas ang kampana, kaya't nang dahil dito ay sumakit ang tenga ni Yotian. Pagkatapos ay pinasabugan na siya ng mga sundalo. Ngunit hinagisan ng malaking puno ni Yoten ang simbahan, kaya't nawasak ang kampana ng simbahan. At pinasabog na ni Chris ang bomba sa mga drum, at nasunog nito si Yoten. Ngunit nakaligtas pa din ang halimaw, kaya't nagtakbuhan na sila Nora. Pagkatapos ay biglang lumabas si Beautiful at matindi silang naglaban ni Yoten. Ngunit mas malakas si Yoten, kaya't nagawa niyang maihampas sa tulay si Beautiful. At upang matulungan si Beautiful ay sumakay ng helicopter sila Chris at Andreas, upang mapasabog ang isang bomba sa drum sa bunganga ni Yoten. At makikitang sobrang nabugbog na ni Yoten si Beautiful. At habang nasa ere ay naihulog ni Andreas ang detonator ng bomba. Kaya't isinakripisyo ni Andreas ang kanyang buhay upang mapatay niya ang dambuhalang troll. At bago tumalon ay sinabi ni Andreas kay Sigrid na sabihin mo sa anak natin na si Superman ang kanyang papa. Pagkatapos ay tumalon na siya habang akap-akap niya ang drum at bigla na niyang tinanggal ang pinang hawak niyang granada. At pagkahulog niya diretso sa bunganga ni Yoten ay sumabog siya sa loob nito. At pagkatapos ay winasak ni Beautiful ang puso ni Yoten, kaya't namatay na ng tuluyan si Yoten. Makalipas ng ilang buwan ay nanganak na si Sigrid. Samantala ay patuloy pa ding binibisita ni Beautiful si Nora. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.